we will end our series, The Hall of Faith. So, ngayon ay itatapos natin, i-close na natin yung ating pinag-uusapan about faith. Salamat sa Diyos sa pananampalataya. Amen? Tandaan natin to mga kapatid. Tayong lahat ay walang pananampalataya. Ano ibig sabihin, Pastor? Nung tayo ay nagkasala, at nung nagkasala si Adan at si Eva, yung ating relasyon sa Panginoon ay na-broken, naputol, nawala dahil sa kasalanan. Tayo ay namuhay sa sarili nating galaw, kilos, pag-iisip. Kaya nagkaroon tayong tinatawag na knowledge and good and evil. Gumawa tayo ng sarili nating hakbang, direksyon, at pananampalataya. Kaya maraming tao naniniwala saan? Sa unggoy. Maraming tao naniniwala sa mga sorry to say, sa mga ribulto. Naniniwala sa mga kahoy. Naniniwala sa mga na ang hayop ay nandun ng Diyos. Naniniwala sila doon sa matabang lalaki na nakaupo. Di ikaw yun, Sion. Iba yun. Okay? Naniniwala sila doon saan? Sa pusang hip-hop. Alam yung pusang hip-hop? So yun, naniniwala ang mga tao sa pusang hip-hop. Hello? At binaling nila yung kanilang pananampalataya sa mga bagay na nakikita. Amen. Mga bagay na natatouch. Nararamdaman. Doon sila naniniwala. Pero kapatid, sabi nga ng Panginoon, because of the grace of God and because of the Lord Jesus Christ, our faith were restored. Amen. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we saved by grace through Christ Jesus alone. Wala nang iba. Not a religion. Listen, not a religion. Hindi reliyon, hindi sekta, hindi grupo, hindi organization ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Amen po ba? Hindi yung mga kinagawian natin na magbibigay ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nasa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Amen ba? Kaya nga sabi ng Bible, ang sino mang manampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas. Amen po ba? Ang sino mang maniwala sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung maalala natin, maraming mga tao ng panahon ng Old Testament, and these people, it become a hall of faith. Yung buhay nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon, grabe, ang tindi. Yes, they are not perfect people of God, but they become, famous in faith. Naging matindi yung kanilang pananampalataya. Amen. Yes, bumagsak sila, pero hindi sila, hindi nawala sa isip, sa puso nila, na may Diyos na magbibigay ng kanilang, lakas para magpatuloy. Amen po ba? Kaya nga nung nakaraan, pinag-usapan natin, the eyes of faith is beauty, looks to the reward, see the impossible. Amen. The invisible, the impossible God. Kapatid, pakinggan nyo to. Kapag ikaw daw may pananampalataya, sabi nga ni Pastor Joshua noong nakaraang linggo, kapag ikaw ay may pananampalataya, lahat ng makikita mo maganda. Tama ba? Tignan mo yung katabi mo. Maganda ba siya? By faith nga lang. Sabi ng Bible, by faith. Amen ba? Sino naniniwala na yung asawa mo guwapo at maganda? By faith nga lang. So, ibig sabihin ito yung nagagawa ng pananampalataya. Amen. Na ibig sabihin lahat ng mga nakikita mo dapat positibo. Amen ba? Minsan nga nangyayari sa atin, pagising natin sa umaga, grabe, sa totoo lang ang mundo natin, lalo na ang Pilipinas. Huwag na tayo lumabas ng ibang bansa. Sa Pilipinas na lang, grabe talaga. Parang ang tingin mo, parang wala na.
Wala nang bukas, wala nang pag-asa. Pero salamat sa Diyos, God has given us faith and assurance. Amen. God will restore someday. In the perfect time of God, may iaangat ang Diyos na isang Pangulo na naniniwala ako na may takot sa Diyos. Amen po ba? Yun yung pag-asa natin. Amen. Nakikita natin yung beauty. Amen ba? Tignan mo yung katabi mo, may beauty ba yan? You know? Amen ba? Tama ba? Listen, ibig sabihin, the eyes of faith, kapag may pananampalataya, we look the reward. Hindi lang reward, not in this earth, but in the future. Amen po ba? Kasi maraming tao ang nakikita lang nila yung dito sa lupa. Kaya nga sabi ng Bible, kanina sa devotion ko, anong magagawa ng kayamanan mo? Meron isang tao, sabi niya, meron na akong kayamanan, marami na ako. Alam ko na gagawin ko. Gigibain ko lahat ito. At palalakihin ko pa yung mga bodega ko. At doon ko ilalagay lahat ng aking kayamanan. Sabi ni Jesus, you are full. Amen. Ano ibig sabihin ng full? Hangal. Sorry to say this word, bobo ka. Amen. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang buhay mo sa kayamanan. Kasi lahat ng kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lang. Amen. Tama ba? So lahat ng bagay na nasa lupa ay pansamantala lang. Pero listen, when you continue your faith to God, God will reward you. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, bibiyayaan ka ni Lord. God will reward you. Amen ba? Naniniwala ako na God will reward each and every one of us. Amen po ba? Yung mga ako naniniwala ako someday, yung mga nanonood sa atin sa live streaming, pupunta yan dito sa church. By faith. Sabi ko nga, Lord, kung kailangan mo siyang sunduin mo na siya. Dalhin sa church. Kayo naman, iba naman nasa isip nyo eh. Siguro tumatawa siya ngayon kasi nanonood siya. Amen po ba? Ang sarap kaya kapag nandito sa church. Sino naniniwala? Naniniwala ka, by faith, naniniwala ka na masaya dito sa church? Taas mo ang kamay mo kung naniniwala ka na masaya sa church. Kapag pumupunta ka sa church ba, ikaw ba ay napapalakas? Talaga ha? Hindi nga, nasa kasaktan nga ako, pastor eh. Lalo na ngayon, magsasalita ka, sigurado ako, kakausapin mo na naman eh. Hindi kapatid, iba naman to. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ang kakausapin ni pastor. Sabi mo, hindi ikaw ang kakausapin ni pastor. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw kakausapin ni pastor. Sabi mo sa sarili mo, ako ang kakausapin ni pastor. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino naniniwala God will reward you? Huwag susuko. Amen. Walang susuko, walang bibitaw. Kahit na nasa dulo ka na lang ng lubed, nakakapit, nakahawak, huwag kang bibitaw. Amen. Huwag mong isusuko. Amen. Huwag mong isuko. Labanan mo. Laban lang. Parang hindi mo parang wala ka nang nakikita, tandaan mo, God will reward you. Amen. And next, God, the eyes of faith is is the impossible God. Amen ba? Sino naniniwala na nandito ka, ito ay himala ng Diyos? Yes! Sa totoo lang, himala ng Diyos. Alam nyo pa isang himala ng Diyos? Ang himala ng Diyos, yung mga mag-asawa, patuloy pa rin nagmamahalan. Himala ng Diyos yun. Kasi bakit, pastor? Kasi maraming mag-asawa sa panahon ngayon naghihiwalay. Bakit? They lose their faith. Amen. Ikaw ay mapalad. Because God, make a miracle in your marriage. Amen na? Tama ba? Kaya kapit lang. Kahit ganyan yung asawa mo, ganyan talaga yan. Wala ka ng ibang hanapin. Ikaw naghanap niyan eh. Tapos ngayon, sisisihin mo ang Diyos.
Amen. Sabi mo sa kasawa mo, katabi mo ba asawa mo, sabi mo sa kanya, sweetheart, I love you talaga. Huwag kang tumingin sa akin doon sa asawa ko. Sabi mo sa kanya, sweetheart, I love you talaga. Amen ba? Nagmamahalan. Amen? Tandaan nyo, ang Diyos natin ay gumagawa ng himala. God, our God, is the miracle working God. Kung anong ginawa ng Lord ng Old Testament, kung anong ginawa ng Diyos ng New Testament, kung anong ginawa ng Diyos ngayon in present, ibig sabihin, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hindi siya nagbabago. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on, palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo ang Panginoon kung nakaranas ka ng mga impossible things sa buhay mo. Come on! Woo! Amen! Isa pa, tignan niyo to. Yung magising ka sa umaga, na kumpleto yung katawan mo. Amen. Yung kumpleto yung buong katawan mo. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Yung nagising ka na, yung isip mo, nakakapag-isip ka pa? It's a miracle, amen ka? Yung magising ka sa umaga, na malakas ka, that is impossible. Bakit, Pastor? Iba wala na, hindi na magising. Amen ba? Isa pang mga imposible na ginagawa ng Lord na hindi natin kasi nakikita, yung may kinakain ka araw-araw. Amen ba? Sino rito gustong makakain araw-araw? Pumunta ka dito every Saturday, maglinis ka dito, meron pa lunch. Unlimited. Ha? With dessert pa. Grabe naman. Amen. Nilagang sardinas. Amen ba? Pag si Ate Shea nag-text na yan doon sa GC, yung mga maglilinis, may pamerienda. Siyempre, ako na, tao lang naman ako. Sige, sama ako dyan. Amen. Pero hindi naman pupunta. Amen po ba? Yes. Pasalamat tayo, may kinakain tayo. Hindi ako naniniwala. Sabi nga ng ating Pangulo, na ating bansa ay susuportahan ng ating Pangulo. Yung mga mahihirap, susuporta, at yung mga maghihirap pa. Pambihira. In Jesus' name. Walang maging mahihirap sa Pilipino. In Jesus' name. Amen po ba? Ako naniniwala ko yung mga may pananampalataya at merong pananalig at merong relasyon sa Diyos. Ako naniniwala ko hindi pagkukulangin ni Lord. Come on, palakpakan natin si Lord. Kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord. Come on. Amen. Now, we will end the series. Nandun pa rin tayo sa pinag-uusapan natin na Hebrews chapter 11, verse 1. Balikan natin yung verse 1. Sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado. Sabi mo sa katabi mo, sigurado. So, ibig sabihin mga kapatid, when you have faith in the Lord Jesus Christ, you are strong and sure that God will give you everything that you need in your life. You need yung pangangailangan mo Amen po ba? Kasi minsan tayo, gusto natin lahat, pero sabi ng Lord, hindi anak, yung kailangan mo lang. Amen po ba? Minsan nasusobra na tayo. Bakit kailangan pa? Yung kailangan mo lang ngayon, hindi mo nga na mapagkasya Overflowing na nga yung pangailangan mo ngayon And then kukuha ka na naman sa susunod. Hindi kapatid. Tandaan nyo to, God will supply all your need. Yung need mo lang. Amen. Kapag may sobra, ibig sabihin nun, hindi na sa iyon. Sa ibang tao na yon. Nagagamitin ka ng Lord dahil may sobra ka sa need mo and God will bless other people.
Amen. Tama ba? Bakit may sobra kang sapatos sa bahay? Bakit may mga damit ka na sobra sa bahay na hindi mo sinusuot? Ibig sabihin, amen po ba? Tama po ba? May mga bagay din sa bahay mo, may mga sobra na. Hindi mo na nga nagagamit eh. Alala ko sabi ni Mami Dol palagi, yan na lang palagi suot mo. Ang dami-dami mong damit. Eh ganun kasi mga lalaki, alam mo niyo mga lalaki, pag may nakita, yun lang susuot. Tama ba? Tama ba ako, Michael? Tama ba ako? Di ba ganun ang mga lalaki, pag ano yung makita, yun lang isusuot. Pero dami-dami. Sabi nga ni Mama, sige, hindi mo suot yan, pamimigay ko na yan. Bukas susuot ko. Tama ba? Amen po ba? Kasi God will supply all our need. Isusupply niya yung ngayon. Kaya nga sabi ng Bible, do not worry tomorrow. Kasi tayo, advance tayo palagi. Kumbaga para bang futuristic ka palagi. Amen po ba? Kapatid, ang Diyos lang ang may future sa'yo. Huwag kayong gumawa ng sangdaan sa buhay mo na ikapapahamak mo na ikasasira ng buhay mo, huwag ka muna mag-isip ng bukas. Kapag nag-aaral ka muna. Oops, yan na naman si Pastor. Bumabiyahe na naman, umana naman. Pag nag-aaral ka, mag-aaral ka, huwag muna yung future. Oops, ikaw na naman kausap ni Pastor. Tama ba? Sorry. Sensya na. Lumalabas eh. Amen po ba? Yung ngayon lang. Nandun pa lang tayo sa sigurado ha. Marami pa po ito, 35 slides to eh. Beto tapusin ko na to siya. Kamagalala. Kasi bakit? Birthday ni Chody. Hallelujah. Baka naman, magpakain ka sa amin lahat. Asa na ba yung asawa nito? Umalis na. Ayun. Asa dulo pala. Amen. Anyway, hindi ko alam kung anong plano nito, pero sana magpakain in Jesus' name. Ginamit pa ang Diyos, oh. Okay. Sabi rito, ang pananampalataya daw ay katiyakan na mga matatanggap daw natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang mga mata ng pananampalataya ay nakikita nito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Tama ba? Amen po ba? Ibig sabihin, kapag ikaw pala ay merong mata ng pananampalataya sa Diyos, ibig sabihin ito dahil makikita mo yung katuparan ng pangako ng Diyos sa iyo. Listen to this. Talaga, Pastor, mangyayari yung pangako ng Diyos sa iyo. Teka muna, wait, pakinggan mo mabuti. May mga pangako ang Diyos na kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng pangako ng Diyos ay kailangan natin angkinin. Amen. Hindi lahat ng pangako na sinabi ng Bible sa iyo yon. Akin yon. Tama ba? Misa ganun tayo, akin yon. Paano yung sabi ng pangako na magiging hari? So, ibig sabihin, magiging hari din ako. Sabi ng Bible eh. Kapatid, ito yung paggawa natin. Hindi lahat, listen to this, hindi lahat ng pangako ay para sa iyo. Baka yung pangako na yan ay nasa katabi mo. Amen ba? May mga pangako na inaangkin natin. Tama ba? Na para bang sinasabi natin, yes, naku, magiging Maria, mapapangasawa ko si Maria. Hindi pwede mapangasawa mo si Maria. Kasi bakit? Babae ka eh. Pangako ba ng Diyos na mag-asawa ang babae sa babae? Pangako ba ng Diyos ang lalaki sa lalaki? Wala. Ang pangako ng Diyos ay sa babae at sa lalaki. Amen. Kaya hindi lahat ng pangako ng Diyos sa'yo
ay iyo. Meron tayong meron tayong unique. Listen, meron tayong iba't ibang pangako ang Diyos sa'yo. Sa'yo lang, hindi sa iba. Kasi ganito tayo. Pag may nakita tayo sa ibang tao, Lord, pengi nun. Lord, may boyfriend siya, pengi nun. Baka hindi pa yun ang pangako ng Diyos sa'yo. Baka kailangan mo muna antayin yung perfect time ni Lord para sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga mahalaga, nagbabasa ka ng Bible upang ikaw mismo ay marinig mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Come on. That's why we have devotion. Meron tayong personal time with God. Amen. Kapag ikaw ay, pakinggan nyo to, kapag nagde-devotion ka, huwag ka mag-isip ng ibang tao. Pag nasa church ka, huwag ka mag-isip ng ibang tao. Lahat ng maririnig mo, dapat i-personal mo. Kung masaktan ka, salamat sa Diyos. Bakit? Ibig sabihin may conviction ka pa. Amen ba? Ibig sabihin buhay pa yung conviction sa'yo. Kapag hindi ka na nakukonvict, kapatid, mag-isip-isip ka na. Baka patay na ang pananampalataya mo. Amen. Kaya huwag ka mag-isip na, ito, sigurado itong message na ito, sana nandito siya. Hindi, kapatid. Para sa atin to. Come on. Sinong naniniwala yung mensahe ngayon ay para sa ating lahat? Hindi para sa katabi mo, hindi para sa kanan at sa kaliwa mo, hindi para sa likod at sa harap mo, kundi sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord. Come on. Come on, palakpakan mo si Lord. Kung naniniwala ka, ang mensahe ni Lord sa iyo ngayon na ibibigay ay para sa iyo. Come on. Amen. Kaya nga every time we spend time with God, seriously kapatid. Kaya pag gumigising ka ng umaga, huwag para bang lang, nagbabasa ka lang at nanonood ka para ka lang nag-i-scroll. Kapatid, walang revelation na ibibigay sa iyo ng personal. Ang palagi mo iniisip, yung ibang tao. Sigurado, etong message na ito ay para doon sa ka-cell group ko. Ay, naku, talaga naman siya. Hindi, kapatid. Kaya nga may personal devotion eh. Kaya nga tinatawag na personal. Sabi mo sa katabi mo, personal. Kaya nga mahalaga ang nagbabasa ka ng Bible upang ikaw mismo marinig mo ang alin? Ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Hebrews chapter 11 verse 13. Ang lahat ng tao ay namatay na sumasampalataya. Pakinggan niyo to. Ito maganda pag-uusapan natin. Sabi rito, sa Hebrews 11:13, lahat ng tao, ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay sila. So, ibig sabihin, maraming mananampalataya, ang kausap ng Panginoon, yung mga tao nasa Hall of Faith. Noon doon sa mga Hebrews chapter 11. Ibig sabihin, lahat pala ng mga tao doon, karamihan doon, hindi nila natanggap yung pangako ng Diyos habang sila'y nabubuhay. Namatay na sila pero hindi nila nakabtan. So, ibig sabihin, huwag kang magalit ng Diyos kung hindi mangyari sa'yo yung inaasahan mo. Amen po ba? Tama ba? So, ibig sabihin, baka in the future time, baka in the time of God. Amen. Kaya nga sabi dito, lahat ng tao ay namatay na sa sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos na nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nila na darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ng sarili nila sa naninirahan lang sa mundong ito. Pakinggan niyo to, kapatid. Sabi sa Hebrews 11, lahat ng mga tao pala, nung panahon, hindi talaga yung iba, hindi nila nakuha. Lahat ng pangako, yes, mayroong pangako ang Diyos. Pero hindi lahat ng pangako ay darating sa'yo. Tika mo na, pastor. Parang iba ata yung sinasabi mo. Pakinggan mo mabuti, ha? Pakinggan natin ito mabuti. Ako din, nagtanong ako din.
Panginoon, sabi mo, you will supply all our needs. So, ang pangako mo, ibibigay mo sa amin lahat. Take note of this. Hindi lahat na pwede mo matanggap. Mamaya, explain ko pa na mas malalim. Amen? Tama ba? May mga pangako ang Diyos na hindi mo pwedeng, na hindi para sa'yo. Yan ang sinasabi ng Bible. Na hindi darating sa'yo. Maybe, sa darating na generation mo. Amen? Tama po ba? Ako nga, nagtatanong ako sa Lord, Lord, ito bang pinagpipray namin mag-asawa? Darating ba ito ngayon sa panahon namin? O maybe in the future sa mga anak namin? Amen po ba? Hindi namin alam. Pero naniniwala kami, naninanalig kami, na ang Panginoon kapag nangako ay hindi napapako. Kamapalakpakan natin si Lord. Jump tayo sa verse 33. Sabi ng verse 33, dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namamahala sila sa mga na may katarungan, at tinanggap nila ang pinangako ng Diyos. Teka muna, Pastor. Mali ata yung sinabi mo, Pastor. Kasi sabi doon, natanggap nila yung pangako ng Diyos. Doon sa binasa natin kanina, hindi nila natanggap. At ano itong natanggap nila? Yun yung pag-uusapan natin mamaya. Mamaya lalo pa pang ilalaborate at ipapakita. Napakasarap po magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen ba? Huwag ka lang palaging nakikinig sa YouTube. Come on. Sometimes we are depending in YouTube. Lalo na yung mga famous preachers sa YouTube. Yun ang palagi natin pinapakinggan. Pero hindi mo pinapakinggan ng personal ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya walang personal revelation ng Diyos sa'yo. Amen. Walang personal revelation ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya minsan naghahanap tayo ng revelation. Baka mamaya, yung revelation na narinig mo, hindi pala para sa iyo, yung para naman doon sa tao na yon, inaangkin mo. Kaya nga hindi lahat ng pangako ay mangyayari sa iyo. Amen po ba? Ang sinasabi dito ng verse 33, ang pangakong ito ay yung future, yung mangyayari. Hello? Andiyan pa ba kayo? Say amen. Kailangan natin maintindihan na may iba't ibang pangako ang Diyos sa buhay ng tao. May mga pangako na mamamatay muna, pangako na aabutin mo at maabutin mo, at pangako na pangwalang hanggan. Dahil may mga pangako ang Diyos na isa sa katuparan niya habang tayo ay nabubuhay. Higit pa sa buhay, habang buhay, at hanggang sa kabilang buhay. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Ang ginagawa ng Lord sa atin ngayon, kasi alam mo kung bakit maraming Kristiyano nawawala. Maraming Kristiyano, yung buhay nila, parang nawawalan sila ng pag-asa sa buhay. Kasi bakit? Minsan may mga bagay sa buhay natin na pinangungunahan natin ng Diyos. Tingnan mo may future ang Diyos sa iyo. Tama ba? Anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Anong plano ng Lord sa tao? Plans to prosper you, not. Tingnan nyo to Bakit maraming tao nagkakaroon ng pighati sa buhay? Lalo na lang pagdating sa relasyon at sa pag-aasawa. Bakit? Kasi pinungunahan mo ang Diyos sa plano niya. May kalooban ng Diyos sa iyo na hindi siyang lalaki at babae para sa iyo. At dahil namimilit ka, dahil napakabait mo, hinayaan ka na ni Lord. Sige anak. Pero walang sisihan anak Amen. Tama po ba? Mali po ba ako? Mali pa ba yung sinasabi ng Biblia? Na God's plan for us, ang plano ng Diyos not to harm you. Ba't tayo yung gumagawa ng pagsikip o
pagpigati ng ating buhay. Bakit? Gumagawa tayo ng sarili nating hakbang na hindi na tayo sumasangguni sa Diyos at sa Diyos ng tao. Amen. Tignan nyo kapatid. Ako minsan napapansin namin to ni Mami Dol nyo. Sabi niya, si Tart parang walang lumalapit sa atin. Parang naayaw na magpa-counsel sa atin. Alam mo na, pag nagpa-counsel sa atin, hindi naman tayo oo ng oo. Tama ba, Michael? Tama ba? Kasi ikaw mananagot kay Lord Amen. Tama po ba? Kaya nga mag-ingat. Mga kabataan, ngayong narinig mo na ito yung pinakamaganda. Alam mo, mapalad ka nga na ikaw ay kabataan, nagsisimula ka pa lang sa buhay, narinig mo to para in your future, huwag magmadali. May tamang panahon. At may tamang Eva, at may tamang Adan para sa'yo. Amen. Tanungin mo ang mga mag-asawa dito. Parang walang gumano rito. Tanungin mo na lang si Nanay Pat. Huwag ka na magsalita. Tahimik na lang. Si Nanay Pat na lang. Ito, very Amen po ba? Mga kabataan, before you decide at bago tumibok ang puso mo, kunyari mayroon kang nakita, titibok pa lang, hop! Huwag kang tumibok. Wala pa sa oras. Amen. Tama po ba? Mga nanay, tama po ba? Ba, lakas Mga nanay, tama po ba? Hindi nyo kasi alam yung mga kabataan natin dito, parang okay lang sa kanila na hindi mo alam. Hindi mo alam ng pinagdadaanan, akala mo love lang yan. Amen ba? Kilig-kilig lang yan. Amen ba? Namamasyal kayo sa SM. Amen. Hawak ang kamay na hindi legal. Illegal. Bakit ka sa SM? Kasi walang nakakakita. Hawak ang kamay. Papunta doon sa magtitinda ng mga cellphone, papunta sa Globe. Magbabayad kasi. Nandiyan pala si Princess. Hello, amen. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Kailangan natin maintindihan na may iba't ibang pangako ang Diyos sa buhay natin, sa mga tao. May mga pangakong kamamatay mo na, pangako na aabutin mo, at pangako na pangwalang hanggan. Dahil may pangako ang Diyos sa isakatuparan niya habang tayo ay nabubuhay. Higit pa sa buhay, habang buhay, at hanggang sa kabilang buhay. Palakpakan natin si Lord. Now, this is now the first part of our message. Ang mata ng pananampalataya ay nakatanaw sa hinaharap. The eyes of faith look at the forward. Amen. Nakatilingin saan? Sa hinaharap. Sabi rito, ang pagtanaw sa hinaharap ay nangangahulugan na may inaasahan kang may mangyayari. Tama po ba? Sino rito may inaasahan ka ngayong August na to may mangyayari sa'yo? Come on. Come on! Come on, have faith in the Lord. Sinong naniniwala hindi nangyari nung July, ngayong August na to, may mangyayari sa iyo ngayon? Hallelujah! Amen! Gitna pa lang ng August, may mangyayari na. Come on, naniniwala ka ba doon? Kaya nga, sabi rito, ang pagtanaw sa hinaharap ay nangangahulugan na inaasahan ka ng mangyayari. May inaasahan kang dumating at alam mong darating ito. Hindi naman alam ng sigurado kung kailan, kundi naghihintay ka na lamang ng tamang panahon. Take note of this, sabi mo, panahon. Panahon upang ito ay maganap. Tama? I give you example. Naalala niyo si David? Si David, he become king. Tama ba? Naging hari ba siya nung inanoint siya? Hindi.
Hindi pa siya naging hari. Dumaan pa ang ilang taon bago siya naging hari. Pero nandun na yung pangako ng Diyos. Amen. Baka naman, yung inaasahan mo, hindi pa ngayon. Baka sa susunod na taon, huwag ka lang manghina. Amen. Huwag ka lang mawalan ng pananampalataya. O yung inaasahan mo ngayong taong ito, mababayaran ang lahat ng utang mo. Yes, hindi lahat ng utang mo mababayaran. Pero next year, you are fully paid. Lahat ng utang mo, bayad na sa next year. Sino naniniwala doon? Say amen. Ang pangako ng Diyos kay David ay siyang nagiging maging hari sa Israel, at nangyari ito hanggang siya ay mamatay. Sino nakakilala kay Sarah? Sino nakakilala kay Sarah? Hindi yung Sarah natin dito, nasa Bible. Iba to. Ibang Sarah to. Okay? Si Sarah, listen to this. Ipinangako ng Diyos kay Sarah na siya magkakaanak, at nangyari ito bago man siya mamatay. Matapos ang 37 years simula nang siya'y manganak. Pero 37? Church, 37. Makapag-antay ka? O maybe yung mga estudyante rito, may pangako talaga sila, bibigyan ka ng nice guys, nice girl. Hintayin mo lang. Baka mamaya, 5 years, 10 years, 15 years, ibigay sa'yo nilo. Pastor naman, 45 na ako. Mawawala na ako sa kalendaryo. Antayin mo lang, baka pagkatapos ng kalendaryo, darating yun. Amen. Hanggang kailan ba ang kalendaryo? 31. Hindi. At least may bingo pa. 75. Bakit? Si Sarah nga nanganak ilang taon? 90 plus years. Biruin mo 90. Ano ba? Ilang taon na po kayo? Sorry pasensya na po kayo. Nangihimasok. Wag na lang po kayo, ito na nasa harapan nating magandang dalaga. Ito, dalaga to eh. Hindi si Nanay Pat, hindi ka dalaga. Dala na to, dala. Dahil joke. Nanay Maggie, ilang taon na po kayo? Sorry po, 94? 84. 81. 81. Nung namatay yung asawa niya, bata-bata pa si nanay noon. Hindi nyo ba? At hindi na siya nag-asawa. Kasi bakit? Salamat sa Diyos, free na siya. Sino pa gusto mag-asawa? Kasi yung mga namatay, tapos yung gahanap pa, huwag mo nang isipin. Bago ka mag-isip ka mo ng 1,000,000. Amen. Tama po ba? Hello? Andiyan pa ba kayo? Say amen. Tandaan natin, ang katulad ni David at Sarah, nakatanggap sila ng pangako ng Diyos dahil ito ay ito nga ang mga pangako na pangbuhay. Kaya mahalaga na magbasa tayo ng Bible upang makita natin ang iba't ibang klase na pangako ng Diyos na ang pangako ng Diyos ay general at personal. Amen ba? So, ibig sabihin, hindi lahat ng pangako ng Diyos ay para sa iyo. May pangako ng Diyos ay general. Ano ba sabihin general? Ibig sabihin, pangkalahatan. Hindi lahat ng pangako ay lahat sa iyo. Hello! Amen. Kaya kailangan natin maintindihan ang realidad na hindi lahat ay pwedeng ipangako ng Diyos ay para sa atin. Tingnan nyo kung lahat tayo dito maging CEO, church, kung lahat tayo dito, dito na lang, kung lahat tayo dito, pastor, walang tao
tao sa church. Kasi bakit? Tayo magsasalita rito, wala nakaupo dyan. Come on, amen. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Umalay mo, hindi talaga pangako ng Diyos sa'yo na magkaroon ka ng asawa. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na sa Bible merong isang lingkod ng Diyos na hindi na nag-asawa? Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo ba kung sino? Sino ang kilala kay Pablo? Hindi si Pablo na taga dito. Ibang Pablo yun. Yung Pablo doon sa Bible, matino. Joke. Joke. Kaya nga sinabi ko agad, joke eh. Sino ba cell leader mo? Joke lang, joke lang. Joke. Nakatingin ka agad sa akin si Ken. Oy, hindi to personal, Kenneth. Amen! Tama ba? Kaya nga sabi ni Pablo, kung hindi ka nga mapipigilan at talagang hindi ka masawata, pag-asawa ka na lang. Sabi ni Pablo. Kesa magkasala ka. Tama po ba? Kasi yung iba kasi, hanap ng hanap sa iba hanggang sa magkasala. Abay, mag-asawa ka na lang. Kailan mo pa ba yan? Patatagalin mo pa yan? Magkasama na kayo. Araw-araw na kayo magkasama. Alangan naman nagja-jack and poy lang kayo. Lalo na mga lalaki, pag naano lang yun ng mga babae, talaga na merong 10,000 volts. Hello? You are human. Come on. Hindi mo pwedeng sabihin, kahit may asawa ka na. Parang tahimik ninyo. Ayoko talaga pag ako yung nagsasalita dito eh. Pag si Pastor Joshua, talagang excited kayo eh. Sabi ko, ba't ganun, Lord? Pag yung anak ko nagsasalita, parang grabe talaga sila. Talagang at peace sila. Pero Lord, pag ako nagsasalita, parang aligaga sila. Wala na nga yung iba sa upuan eh. Umalis na nga eh. Naiihi daw. Hello, tama po ba? Para saan yun? Para sa akin, hindi. Para sa ating lahat. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, ako ang pangarap namin ni Mami Dolnyo, lahat kayo ay maging matagumpay ang buhay. Come on. Yung lahat kayo, yung tinatawag na God will give you, God will, yung prosper you, not to harm you. Yung maranasan mo yung prosperous, yung maranasan mo yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen ba? Yung pagpapala na ibinigay ng Lord sa iyo ng perfect guy at binigay sa iyo ng perfect woman para sa iyo, na hindi ka magsisisi, sana hindi na kita sinagot. Ba't kita sinagot? Kasi nagpadala ka lang sa kwek-kwek. Nilibre ka lang ng kwek-kwek. Binigyan ka lang ng milk tea. Nilike lang yung post mo sa Facebook kahit pangit. Ayun, mabait yun eh. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Katulad ng isang mataas na posisyon sa kumpanya, marami man ang gustong kumuha ito at lahat ng pwedeng makamtan, ito ay pero isa lang ang pwedeng makakamit nito. Parang sa company. Come on. Ito si Cecil na gusto mo ba ikaw yung manager? Gusto mo lahat kayong manager? Di ba lahat tayo gusto natin maging, Panginoon, bakit hindi ako naging manager dito? Ang tagal ko na. Kapatid, baka naman hindi yun ang parang posisyon para sa'yo. Hindi ka gawing manager. Ikaw ay gawing isang branch manager. Amen. Ikaw yung magpapatakbo ng isang kumpanya. Come on! Tapos ginigiit mo yung isang posisyon doon sa loob ng kumpanya nyo. Panginoon naman, bakit hindi mo binigay sa akin yun? Tagal ko nang pinagpipray.
Nag-prayer and fasting pa ako, tapos ngayon, bakit sila? Hindi ako. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Say amen. Pero kailangan din daw natin maintindihan, may conditional ang promise ni Lord. Tandaan natin ha, may mga pangako ang Diyos na sa buhay natin na hinahanda na ng Diyos, pero kailangan natin makita ang mga kondisyon. Wow, ito pala yun. Kaya pala, may mga bagay na kailangan gusto nating daanan muna natin. Amen po ba? Tama ba? May mga kondisyon ng Lord na para makamit mo isang bagay. Bigyan kita ng halimbawa na may mga bagay. If you remain in Christ, you will bear much fruit. Tama. Gusto mong lumago spiritually, pero hindi ka nakaremain kay Jesus. Hindi ka palaging nakakonect kay Lord. Ano pa? If you confess your sin, He will forgive and cleanse you. Amen. Panginoon, pagpalain mo, if you will become generous. Come on, amen. Yes, may mga pangako ang Diyos, pero may if. May kondisyon. Anak, sige, pagpapalain kita, kailangan maging, ka muna, good steward ka kahit malitang ito. Yes, may sweldo ka, at nakikita ko na gusto mo talagang pagpalain kita. Pero, bigay mo muna sa akin yung 10%. Bigay mo muna sa akin yung first fruit. Tama? Tama po ba? That is the promise of God. Ibig sabihin, may mga promise si Lord na kailangan may kondisyon. Gusto mo pumunta ng langit? Sino gusto pumunta ng langit? Taas ang kamay. O tanggapin mo muna si Jesus. Lumakad ka muna ng banal sa harapan ng Diyos. Tama. Amen. Gustong-gusto mo ng langit pero ayaw mo magbasa ng Bible. Come on. Amen. Gusto mong sagutin ka ng Lord sa lahat ng mga kailangan mo. Hindi ka naman nagpipray at hindi ka umaattend ng prayer meeting. Amen. Kapatid, may mga kondisyon. Number 2, ang mga mata ng pananampalataya ay nakatuon sa hinaharap. The eyes of faith look at the future. Eto na kapatid, excited ako dito. Ibig sabihin, if you have faith, you are look in the future. Yung mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Ang pagtuon ng sa hinaharap ay nangangahulugan na ito ay mga pangako ng Diyos na natutupad higit pa sa iyong habang buhay. Ito, I give you example. Pakinggan niyo to. Si Abraham, kakaalala kay Abraham. Si Abraham, pinangako ng Diyos sa kanya, kay Abraham, promise ni Lord sa promised land. Tama? Bigyan ng Lord. Pero si Abraham hindi nakarating sa promised land. Pero, listen, yung future niya nakarating sa promised land. Sino ang nakarating sa promised land? Si Joshua. Amen. Tama ba? Kaya huwag ka magalit sa Lord. Bakit, Lord? Hindi ako makakarating doon. Look at Moses. Si Moses hindi nakarating sa promise. Pero pinangako ng Lord, I give you a promised land. Tama? Tama ba? Hello? Sinong nakarating sa promised land? Si Joshua. Saan ang galing kay si Joshua? Sa descendant ni Abraham. Hallelujah. Alam niyo, yung pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Misteryoso. Ang dami mo talagang pinapakita sa buhay ng tao. Kaya pala, sabi ng Bible, hindi ito nire-reveal sa mga Pharisees. Kasi sabi ng Lord, Lord, sabi ng disciple, Lord, bakit hindi nyo sinasabi sa mga Pariseo? Bakit sa amin lang? Bakit yung mga revelation na sa amin lang? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi bakit? Kasi tayo nananalig, naniniwala 100% na ang Panginoong Hesus at siyang tagapagligtas ng ating buhay. Kaya iingatan ka ni Lord.
Babantayan ka ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Palakpakan natin si Lord. Minsan, may gusto natin na matanggap lang ang pangako natin ng Diyos. Pang atin lang, pero hindi lang iyon ang purpose ng buhay natin. Dahil bahagi tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili at mas matagal kaysa sa habang ng ating buhay. Pakinggan niyo to. Kaya nga kung gusto natin daw maging part ng something big, listen to this. Ano na yung pinag-aaralan ko? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Kaya pala nawala ako doon. Kasi meron something big na hinanda mo para sa akin. Kaya pala nangyari sa akin yun. Kaya pala nagkaganon yun. Kasi meron kang hinahanda sa akin ng pinakamaganda at the best. Amen. Kasi yun yung pangako ng Diyos. Kaya nga ang pangako ng Diyos sa atin, personal. Hindi lahat. Shh, pakinggan niyo to. Sino rito nananalangin ka na magkaroon ka ng sasakyan ng Tesla? O, Tesla. Sasakyan na maganda, maayos. Tama ba? Pero, gusto pala ng Lord sa'yo, yes, sasakyan din, pero hindi Tesla. EcoBike. Di joke lang. joke lang. Di, si Michael yun, meron yun dati eh. Ano mo? EcoBike yun, di ba? Andaan. Ano? And wow. Pag nakikita yun, gusto ko sagasaan niya kasi pag nainis ako, apakabagal magmaneho eh. Naiinis ako eh. Pakinggan niyo ito mabuti, pakinggan. Sabi dito, ang pagsunod natin sa tao ay minsan tumutulad din ng sa ilang taon, pero kapag kay Kristo ka sumusunod, ito ay beyond our lifetime. At ito din ay may general impact. Pakinggan nyo ito, yung future ang pinag-uusapan natin yung future. Tama po ba? Listen, yung ginagawa mo ngayon may future to. Amen! Nakaupo ka ngayon dyan, may future ka. Pastor, ito may future. Yes, may future yan kasi may plano ang Lord sa kanya. Lahat tayo dito may future. Amen. Maybe someday, merong gagawin ng Lord na malaki sa kingdom niya sa buhay mo. Amen. I give you an example. Okay, give you an example dito. Kilala nyo Kilala nyo yung nasa kabila? Yung gwapo? Si Bruce Lee yan. Sino nakakilala kay Bruce Lee? Taas ang kamay. Uy, nakakilala. Bruce Lee yun. Yung iba, Pastor, sino yung Bruce Lee? Hindi namin kilala. Yung mga kabataan dito, alam mo lang, sana Blackpink. BTS lang ang alam mo eh. Tama. Hello? Ang kalala mo lang palagi, si Gardo, iba na yon. Tapos na. Sino na ngayon? Si Gabo. Gabo ba? Sino? Gabo. Si Gardo noon, ngayon Gabo. Ano? Cardo. At sorry. Sensya na. Ito, critics to natin. Ito, matinding critics ko eh. Palagi itong nag-aano sa akin. Pastor, may sasabihin ako sa'yo. Kaya pag nagkikita kami ito, lumalayo ako eh. Pero pag may dalang pagkain yan, sarap yan. Si Bruce Lee, listen to this, si Bruce Lee, kilala niyo yung matanda. Pangalan nun? Ip Man. Sino nakapanood ng pelikula ng Ip Man? Grabe no? Papachu. Pakatindi. So, alam niyo yung bata ako? Meron akong comics. Yung mga karate. Kasi bakit? Para mabilis matae. Pag nakaupo ako sa inodoro,
Tama ba? Natatawa tuloy ako sa sarili ko eh. Amen. Listen to this. Ito si Ip Man, siya yung nagturo kay Bruce Lee. Come on! Itong si Bruce Lee, bata pa to, makulit na talaga to, mayabang. Mayabang talaga siya. Kahit sumikat na siya, pero listen, si Bruce Lee, he become famous even in Hollywood. Hanggang ngayon kilala si Bruce Lee. Patay na, kilala pa rin. Napakatindi. Siya nagsimula dito kay Epi. Sino si Epi? Hindi kilala. Amen. May mga bagay sa buhay mo, kapatid, faithful ka, pero in the future, makikilala ka. Come on! Yung inaalagaan mo ngayon, yung dinidisciple mo, naging tapat ka lang sa cell group, sa campus mo, hindi ka nagjojowa. Come on! Makikilala ka. Uy, kilala niyo po ba yun? Yun ang start ng campus ministry rito sa amin. Ay, grabe yun. Lahat na kami, may boyfriend, may girlfriend. Siya lang wala. Come on. Come on. Amen. Tama? In the future. Next. Example of this man. Kilala niyo itong lalaking to. Si Billy Graham. Si Billy Graham, kilala natin yan. Very famous yan. Kilalang kilala yan sa buong mundo. Nirirespeto ng Pope. Nirirespeto ng Islam. Nirirespeto ng mga Buddhist. Nirirespeto ng mga religious people. Pero listen, pakinggan niyo to. Itong taong ito napunta na sa Pilipinas. Itong taong ito, hinahangaan ko every time he preach. Namatay ito noong 2019. 2019. Grabe! Binigyan siya na napakatending honor sa United States. Ang tindi. Listen, itong taong ito, nagsimula dito sa taong ito. Sino itong taong ito? Siya ay si Mordecai Ham. Si Mordecai, evangelist din siya, pero hindi siya famous. Itong si Billy Graham, umaten ng evangelistic meeting, tumanggap si Billy Graham, at ang nagsimula sa kanya, oy, wala na dyan, kay Billy Graham na tayo. Ano ba kayo? Nawawala kayo dyan, ha? Si Billy Graham, si Mordecai, siya yung nagsimula kay Billy Graham. Inilagaan niya. Amen. Hindi nga siya nakilala, pero listen, yung future, yung tao, yung generation, may nangyari. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on, palakpakan mo si Lord. May mga bagay tayo na ginagawa ngayon na akala natin na parang walang nangyayari, pero hindi natin alam ang malaking epekto nito sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Someday. Sabi mo sa katabi mo, may future ka. Sino rito sa future mo gusto mo maging CEO? CEO ang nanay ko. Pasasarado ko ang tindahan nyo. Hehehe. Ay, Apakano talaga nito? Lahat na lang ko, Parehas na rin yun. Ha. Amen. So, sa totoo lang, nanonood din naman talaga ako. No? Isa na nga, natatawa ako sa mga dubbing ng mga Chinese, Ayan na, susuntukin kita. Ha. Napakalupit. Listen, kapatid. Meron tayong mga ginagawa. Be faithful. Sabi mo sa katabi mo, maging tapat lang tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag susuko. May future ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sukuan yung cell leader mo. May future ka. Sino rito, mahal na mahal mo yung cell leader mo? Pablo, tasa ko niya kagad na yan.
Mahal mo talaga si Kenneth? Hindi nga ba? Mahal mo talaga? Nalibre mo na ba siya? Hindi eh. Yun ang ano lang nun. Hindi eh. Wala. Hindi pagmamahal yun. Amen. Amen. Come on, amen ba? Nadala mo na ba sa Starbucks? Ngayong itong buwan na to, magplano ka, dali mo siya sa Starbucks. Dadaan lang kayo ng Starbucks. Amen. Come on, amen ba? Tiyaga lang, kapatid, may future. Amen. Ang nangako sa atin ay hindi tao. Tandaan niyo yan, kapatid. Ang nangako sa iyo ay hindi tao. Ang nangako sa iyo hindi governor, hindi presidente, hindi speaker of the house. Tawa si Shirley. Come on, ang nangako sa iyo ay yung may akda ng Biblia, ay ang ating Panginoon. Come on, palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo ang nangako sa iyo. Come on! Amen! Grabe, kapag may ginagawa ka para sa Panginoon at namumuhay ka sa kabutihan, nagiging bahagi ka ng isang layunin na higit kaysa sa sarili mong. Isang layunin na mag-iiwan ng epekto ng higit pa sa habang ang iyong buhay, habang nabubuhay ka. Gusto mo ba na makita mo someday na yung pinaghirapan mong campus ministry nagkaroon ng revival? Come on, amen ba? Lahat ng naabot mo, alam mo, one time, di ba umatin po ako, mating kami ni Mami Dol niyo sa Lucena? Kapatid, grabe. Nung time na yun, na nandun kami talagang, sabi ko, Lord, thank you. Naging part ako ng church na ito sa pagtatayo ng simbahang ito. Come on, amen ba? Kaya pala, Lord, meron kang ginagawa sa buhay ko. Meron pala akong future. Come on. Alam niyo dati kung anong ginagawa ko dati? Sunod-sunuran ako sa pastor. Kay Pastor Luther, umaga yan, nandun ako sa bahay nila. Sa bahay nila. Binata pa ako, nasa bahay nila ako. Minsan doon ako natutulog. Sasabay kami niyan. Pag may Bible study, kasama ako. Hawak ko yung Bible niya. Dala-dala ko yung Bible niya. Ganun ako. Hanggang sa dumating yung time, nagkaroon kami ng first mission sa Zambales. That is my first mission in Zambales. You know, pagdating namin doon, sabi sa akin, iwan ka na dito. Ha? Sige po. Iwan ako sa Zambales. At tulog ako sa sihig, na para akong vagabonds, na para ba akong baby oil. Alam yung baby oil? Taong grasa sa Tagalog. Hindi nyo alam yun? Para maganda naman, di ba? Baby oil. Taong grasa. Hindi nyo. Ano ba yung grasa? Oil. Di ba? Baby oil. Amen. Patulog ko sa sihig. Alam yung unan ko? Alam yung unan ko? Bible ko. Kasi yung Bible ko noon, makapal yun, ganyan kakapal. Amen ba? Grabe. Now, the church in Zambales, at nung sabi sa akin ni Pastor Luther, pumunta ka sa Lucena, magbe-birth ng church doon, pumunta ka doon, kasama mo si Pastor Ed. Magsama kami ni Pastor Ed. Papasok kami ng campus ng Imberga. Alam mo yun, bro? Imberga University. Pasok kami ng Imberga University. Wala pa yun. Alam niyo ba nag-start ang church sa Zambales? Sa Lucena? 5 people. 5 tao. Pag nawala yung isa, wala na. Ang ginagawa namin, we are going to campus ministry. Punta kami. Yung mga uniform nun, itim at saka puti. Meron din kami uniform. Papasok kami ng campus. Nung time na yun, nag-uusap-usap kami ng mga nagkaroon kami ng reunion. Naalala mo? Oo nga. Tapos meron pa kaming dinidisciple doon sa aming tinitiran na pinapatulog namin. Kapatid, pinuposes. Magkatabi kami nung nandun sa gitna namin. Sa gitna natin siya. Para pagpipray na lang natin siya. Kapag malay mo, biglang, pag-gising namin,
araw, wala! Asa na si ano? Punta kami sa baba, pagbukas ng pinto, nandun ako ganyan. No? Kasi walang ilaw, kasi may plastic. Come on, amen. Pero hindi pala. May future pala ako. Amen ba? Minsan yung plano ng Diyos, hindi mo maintindihan. Bakit mo ba pinagdaanan to? Pero hindi pala. Meron palang better para sa'yo in the future. Come on, palakpakan natin si Lord. Last, ang mata ng pananampalataya ay nakatingin sa walang hanggan. The eyes of faith look at the forever. Sabi mo sa katabi mo, may forever. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may forever pala. Pero hindi yan ang forever mo, yung katabi mo. May forever na ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. Come on, amen. Sabi dito, ang pagtanaw sa walang hanggan ay nangangahulugan naman na ito ay ay ang mga pangako ng Diyos na hindi matutupad kahit ilang taon ang abutin maging ilang dekada. Dahil na matutupad ito sa ating susunod na buhay, ang buhay na kasama ang Diyos. Come on, ibig sabihin merong forever. Saan? Sa piling ng Diyos. Amen. Sa langit. Kapatid, kaya wag kang bibitaw, may forever. Yung boyfriend, ang girlfriend mo, yung asawa mo, hindi yan forever mo. Come on. Yung trabaho mo, hindi forever yan. Ang forever na inaantay natin, yung walang hanggan na kapiling ang Diyos. We have a new heaven and earth na pinangako ng Diyos sa atin. Kapatid, pakinggan mo mabuti. May pangako ang Diyos sa atin. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. Ito po, patapos na po ng Hebrews 11. Kinalugdan sila ng lahat ng Diyos sa dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Take note hindi nila natanggap, pero verse 40, ito'y dahil may mabuting plano ang Diyos para sa atin. Wow. Amen. Ibig sabihin, may the best plan of God sa buhay mo. Yung sinasabi mong plano mo, hindi pa, may the best pa dyan. Kaya palagi ka dapat magkonsulta. Bago ka magplano, isama mo si Diyos sa plano mo. Amen. Bago ka mag-asawa, isama mo si Lord sa mga plano mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, isama mo si Lord kasi merong best plan for you. Ito ay dahil mas mabuti ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang pinangako niya sa kanila. Pakinggan niyo ito mabuti. Maganda to kapatid. Ang ginagawa natin dito sa mundo ay hindi nawawala ng kabuluhan. Take note lahat ng ginagawa nating mabuti dito, hindi ito mawawalang kabuluhan. Check ito kay Lord. Sa harapan ng Diyos, habang tayo patuloy na lumalakad sa Panginoon. Pakinggan niyo itong mabuti. Pero minsan, maraming Christian ang short-sighted. Ang kitid ba? Na kapag may dumating na pagsubok, mabilis, ma-discourage, sumusuko, bumibigay, at umaalis dahil hindi nila naiintindihan na may forever. Come on, kapatid, pakinggan mo. Yung paghihirap mo ngayon, merong forever na nag-aantay sa'yo. Pangwalang hanggan. Yung nararamdam mong sakit, hirap, hapdi, discourage dito sa lupa, listen, you have a forever. Sa forever, wala nang lahat ng ito.
na mararanasan mo sa lupa. Come on, amen po ba? Tama po ba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 19, matatapos na po tayo. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano ibig sabihin, pastor? Tignan niyo to ha. Sabi dito, kung ang pag-asa daw natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ay pinakakawawa sa lahat. Pakinggan mo to, kapatid. Parang ang tingin mo sa buhay mo na para bang hanggang dito lang. Kapatid, kawawa ka. Tayo yung pinakakawawa. Kapatid, yung ginagawa natin dito, yung pagsisikap natin, sabi ko nga, Lord, ibig sabihin pala ako 35 years na nag-work sa ministry mo. 35 years! Wala pa yung iba. Sa Lucena, 35 plus sa Zambales. Sabi ko, more than 35. Baka, Lord, umaabot na ako ng 40 sa paglilingkod ko. Nang hinayang ako? Hindi. Nagsawa ako? Hindi. Minsan dumadating na parang nag-iisip ako, wag na lang akong tumuloy. Magpanibago na naman akong gawa. Hindi, kapatid May forever na pinangako ang Diyos sa atin May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na may nag-aantay. Alam niyo ba ang gagawin ng Lord sa atin? Ang pagsunod natin sa Panginoon ay magiging mahirap kung tayo ay mismo ay magiging short-sighted. Sa paglilingkod natin, kaya kailangan natin maintindihan na kapag sumusunod ka sa Panginoon, ay dapat, totoo ang pananampalataya mo sa Kanya. Dahil lahat ng binigay mo at sinuko mo sa pagsunod sa Diyos, lahat ay hindi siya ay sayang sa pagdating ng walang hanggan. Amen ba? Alam niyo ba, pagdating natin sa langit, verse 36, kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang pinapangako niya, sapagkat sinabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating siya, hindi na siya magtatagal. Alam niyo pala, sabi ng Bible, marami sa atin dito, kasama na yung Old Testament and New Testament. Di ba, alala niyo nung saan ba yan? Hebrews chapter 11, we are surrounded with clouds of witnesses. Alam niyo yan? Naalala niyo yung sinabi ko ng last Sunday? Na tayo ay surrounded with clouds of witnesses. Alam niyo yung witnesses? Alam niyo sino yung mga witnesses? Sila Paul, sila Abraham, sila Moises. Alam niyo ba pagdating natin sa langit? Kaya nga pagdating mo sa langit, magdala ka ng cellphone. Bakit? Kasi magpa-picture ka kay Abraham. Amen ba? At punta ka kay Moises. Kunin mo yung tungkod niya. Ilagay mo yung cellphone mo. Pa-selfie kayo. Tapos naging ahas. Pakinggan ito mga kapatid. Alam niyo kapag hindi tayo bumigay o nagtiis tayo dito, in the clouds of witnesses, may naghihintay sa atin. Amen po ba? Darating ang time, lalapit sa'yo, pagdating mo sa langit, pagpunta mo sa langit, makikita mo si Moises, sumasalubong, oy! Grabe ka, Pablo! Ang tindi mo. Ako hindi naging matigas ang ulo ko, pero ikaw, sumunod ka sa sinasabi ni Lord. Grabe ka! Ang tindi mo. Amen ba? And then meron lalapit sa iyong tao, sasabihin niya, oy, grabe ka, Michael! Ang tindi mo, Michael! Lalapit sa iyo si Tomas,
Si Doubting Thomas, alam nyo? Tama? Nung nasa lupa ako, bumigay ako eh. Sabi ko, bago ako maniwala, makita ko muna yung butas ng kamay ng Panginoon. Pero ikaw, hindi mo nakikita ang Panginoon, naniwala ka. Hindi ka bumigay. Come on, amen. Tama ba? Hello? And then lalapit sa'yo si Samson. Wow, ganda ng hair mo. Ako, naging chick boy. Pero ikaw, lumaban ka, inantay mo yung the best para sa'yo. Come on. Amen ba? And then may lalapit sa'yo, si Judas. Pag si Judas ang lumapit sa'yo, kapatid, ibig sabihin nasa impyerno ka. Come on. Amen. Hindi ako nag-give up. Amen. Tama. Kapatid, pakinggan niyo to. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, verse 36, kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. Sabi dito, sa verse 38 ng chapter 10, at mabubuhay ang tao inuturing kung matuwid dahil sa pananampalataya. Ngunit kung tatalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Wow. Come on, kapatid. Hindi nawawala yung paghina, bangon lang. Come on. Hindi nawawala yung pagduda, tuloy lang sa pagtitiwala. Nagkasala ka ngayon, bangon. Kung nagkamali ka ngayon, ituwid mo na. Huwag mo nang antayin, dumating pa yung time na magsisisi tayo sa pinakamalaking bagay bago tayo bumalik sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Come on, let's all stand up to the Lord. Can we worship the Lord? Pwede ba natin let's worship the Lord for this yung ating kanina kinanta natin. Let faith arise. Come on. Let faith arise. Okay, Lord. Let faith arise. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. That's our prayer, Lord. Let faith arise. Come on, gawin natin panalangin itong kanta na to. Come on. Come on. Let faith arise. Woo! Thank you, Jesus. Let faith arise. Oh, let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Oh, let faith arise. Let faith
Panginoon, Lord, this is our prayer, Lord. Ibalik niyo po yung unang pananampalataya at pagtanggap ko sa iyo nung nakilala kita, Lord. Lord, ibalik mo, Panginoon, yung fire, yung passion, Lord God. Yung love for your word. Love for your presence, Lord. God, let my faith again arise in the name of Jesus. Lord, ibalik mo, Lord. Ibalik mo, Panginoon. Lord, kung kinakailangan, Lord, tanggalin ang mga bagay na ito na maghahadlang sa aking paglapit at panananalig ko at paglago ng aking pananampalataya, Lord, so be it. So be it, Lord. Kagaya ni Abraham, he surrendered his Isaac kasi naniniwala siya, God will provide. Again, merong the best Isaac na ibibigay ang Diyos. Naniniwala si Abraham, ganun din sa atin, mga kapatid. Naniniwala ang Diyos at naniniwala ko ang pangako ng Diyos sa iyo kahit ikaw ay nanghina, still the promise of God to you is the same. Hindi nagbago, kapatid. Ang kailangan lang natin, bumalik uli sa tamang daan patungo sa Diyos. Come on, let's lift our hands to the Lord. And I give you time to pray to the Lord. Lord, sa totoo lang, Lord, nanghihina yung faith ko sa iyo. Na-sidetrack ako, Lord. Na out of focus. Inuna ko yung emotion. Inuna ko yung problema. Nag-worry ako. Pero now, today, Lord, this day, Lord God, Lord, my life will never be the same again in the name of Jesus. Lord, restore my faith. Lord, ibalik mo yung gigil ko, Panginoon. Yung gigil ko dati sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, sa pag-attend ng church, pag-cell group. Lord, ibalik mo, Lord. Lord, rekindle the fire inside my life, inside my heart. Lord, let my faith arise. Lord, salamat, Panginoon. Lord, I lift my hands to you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Thank you for your grace and thank you for your mercy. Lord, thank you for restoring me and refreshing me and encourage me that I have a future and I have forever. God, thank you so much, Lord. Sa iyo, Lord, ang papuri. In Jesus' name. Amen. Come on.